Welcome mga ka-Unified, good morning. So, welcome po sa Technical Web Orientation. So, before we start, before ko po pakita sa inyo yung pinaka-web tool po natin, una-una, pakilala po ako, my name is Melanie Santos. Isa po ako sa independent dealer po ng Unified Products and Services. So, ngayon, our requirements po natin to start the business, kailangan meron ka pong gadgets na connected po sa internet, na pwede pong kumonek sa internet, pwede pong mobile, laptop, iPad, tab, or kung ano-ano pa pong gadgets na available po ngayon. Okay? So, pangalawa, of course, kailangan member na po tayo ng Unified Products and Services. So, dealer na po tayo ng Unified Products and Services. So, once na dealer ka na, anytime you can log into our website. So, our website is www.upsexpress.com.ph. Okay? So, ito po yung makikita nyo na homepage ng website po natin. Yan. So, dito po sa corner po, sa left side po corner, meron tayong tinatawag na contact us, or yung mga customer service natin. So, dito, you can chat them or email them para po sa mga concerns. And then, for our reservation agents, for ticketing and travel and tours, ito naman po sila, reservation agents. And you can email helpdesk@mygprs.ph for any additional concern or some random concerns about the web tool, ganyan. So, kung dito may mga concern tayo, you can click, automatic na po yan. Okay, lahat po ng mga yellow na smiley yan po yung mga naka-online. So, click mo lang yan. So, dapat po meron tayong tinatawag na Yahoo Messenger account para you can chat anytime. I-add natin sila para every time na meron tayong itatanong, so, or magpapa-assist tayo, madali lang natin silang ma-reach. So, hello, good evening. So, pwede mo silang i-chat. Wala namang kailangang formal na chat. Basta, maayos lang, friendly lang yung chat po natin sa kanila. Good evening, ayan. So, nagre-reply siya. So, anyways, balikan na lang natin yan later. Ayan, good evening po. Okay? So, lahat ng mga customer service natin, you can add them. Okay? So, going back, so once na dealer na po tayo, you can start na anytime. So, click login. And then, meron tayong tinatawag na username. Okay? At meron tayong tinatawag na password. Ang username at password natin is case sensitive. So, ibig sabihin ng case sensitive is kailangan kung malaking letter yung simula mo, tulad na to, kailangan ang i-input mo yung malaking letter. Kung small, small. Kung may number, may number. So, mas okay, mas ina-advise ko na isulat nyo or itago nyo kung saan nyo, sa phone, ilagay nyo kung ano yung username or password nyo para mas madali mo siyang makuha or makita just in case kailanganin mo. Okay? Next is yung tinatawag na security code. Ito, yung security code, ano bang purpose niyan? Para malaman kung robot ba o tao ba yung gustong pumasok sa system. To avoid some hackers or kung ano man na gustong mag-attempt pumasok sa account mo. So, you can change the security code image kung medyo nahihirapan ka, malabo. Yan. So, click mo lang yan, different image. So, click ka pa na iba, yan. So, okay na. ZNW. Etong security code natin, hindi siya case sensitive. So, kahit hindi mo nasundin kung malaki o maliit yung mga letters. So, pag okay na, click submit. So, hintayin lang natin. So, depende po yan kung gaano kabilis yung internet connection natin. Ganun din po kabilis yung system po natin magre-response. Okay? So, ngayon, naka-login na tayo. Successful yung login natin. So, ito yung pinaka-main page sa ating web tool. Ang makikita nyo po sa main page ay yung tinatawag na announcement or advisory. So, dito yung mga updates, kung meron tayong maintenance system na gagawin, lahat ng concerns, ng memo, nandito po. So, if you want to be updated, you can read po all the announcement and memos dito po sa front page po ng web tool natin. Okay? Next, dito po sa tabi ng home, ito po yung home button natin. Sa tabi po na to,
makikita nyo po ito pong logo na to. So, na para siyang tao. So, andito, meron kang username. Yung reg code mo, ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-ID mo dito sa Unified Products and Services. Your eCash fund or eCash balance, your load balance or load wallet fund, your Singapore load wallet fund, and yung AED fund mo. Okay? So, ano ba itong AED fund? Ito yung Etisalat or UAE telco. Kumbaga, sa local natin na loading is ito yung mga Globesand Smart. Dito sa UAE, ito yung tawag sa kanila. And then for Singapore load, meron din tayo. Okay? Later, itatakal naman natin yan. Okay? So, dito rin nyo po makikita yung tinatawag na logout button. Just in case na gusto nyo na mag-logout, so wag nyo po natin kakalimutan na mag-logout tayo pagtapos na natin gamitin yung web tool natin to be safe po. Okay? Next, meron tayong tinatawag na eCash button. So, ang tawag sa account po natin is eCash account. Yun po yung pinaka-produkto po ng Unified Products and Services. Ang eCash account, once you click it, okay, ang lalabas po dito is yung tinatawag natin eCash send, eCash payout, eCash reload. Okay, bills payment, online booking, online shop, reports. Yan po yung nakapaloob dito sa eCash button po natin. Ang eCash po na to, ito pong area na to, is ito yung tinatawag na remittance or pera padala. Dahil ang eCash, ito yung pinaka-pera natin dito sa Unified Products and Services. So, familiar yourself sa eCash kasi ito yung syempre lahat gustong-gusto ng pera. So, eCash talaga yung pera natin. So, eCash send, turuan ko kayo kung paano magpadala ng pera. Una, we have eCash send. So, click mo lang yung eCash send. Ang lalabas is eCash convert to load fund, eCash to Singapore load fund, eCash to eCash, eCash to Smart Money, eCash to GPRS outlet, at eCash credit to bank. Una, eCash convert to load fund. Ano ba to? So, meaning, eCash convert to load fund is yung eCash balance mo dito. As of now, wala akong balance. Okay, ang balance ko lang is 0.52. Okay, let's assume na lang po, no, na meron akong balance para hindi tayo malito. Assume na lang natin na meron tayong 10,000 dito na balance. Ito pong eCash balance mo dito na 10,000, gusto mong ilagay sa load balance mo dito sa Philippine loading business mo, load wallet fund. Okay? So far, 90 pesos, 0.56 yung load balance ko. So, kung gusto mo pang lagyan yan, galing dito sa eCash fund mo, ito lang yung gagawin mo, eCash convert to load fund. So, enter the amount you wish to transfer, enter your personal code, click the submit button. So, amount, kunyari, 100 pesos, depende sa inyo. 1,000 pesos, depende sa inyo. So, click submit. So, diretso na yon. Pag nag-submit yan, lalabas yung transaction password. Okay, ano yung transaction password? So, ang login password na ginamit natin kanina, pagpasok natin dito sa system natin, meron din pong another password na hihingin, which is yung transaction password. Ito po yung mga sa transaction. To be safe, mas okay, iba po yung password mo dito sa login password mo. So, input mo lang yan kung ano yung napili mo na password. Then, click confirm. So, pag lumabas na yan, confirm, hintayin lang natin lalabas po dito is successful na po siya. Okay? Next, eCash send. eCash naman, convert to load fund. So, ganun din siya. Pareha lang nung ginawa ko. Ganun din yung gagawin. Okay? So, next po, eCash send ulit, balik tayo. So, ang makikita naman natin dito is yung eCash to eCash. So, yung eCash to eCash is ito naman.
Eto, collect from the client additional 25 pesos for the charge. Okay, so ano ibig sabihin na to? Ang eCash to eCash, ito yung isa sa mga remittance business natin or pera padala sa system natin na ang ibig sabihin is member to member. Kung ako member ako, ikaw member na ka, meron ka ng tinatawag na reg code, input mo lang yung reg code mo. Okay, input mo lang yung reg code mo dito, tapos yung amount na gusto mo ipadala doon sa tao na meron ding eCash account, tsaka mo siya i-submit. Okay? So, pagka-submit mo, papasok na yon real time dun sa pinadalhan mo. Pero pag sinubmit mo yan, invalid reg code, so dapat tama yung reg code na papadalhan mo. Tama? So, pag-click submit, yan. So, lalabas dito yung mga details ng sender, which is ako yung sender, beneficiary, which is yung reg code ko pa rin yung nilagay ko, kaya ang lumabas ako pa rin. Tama po? So, yan. And then dito, makikita mo yung amount, 5,025 pesos. Ang charge mo, ang tawag dito is system charge. So, dito, 5,000 plus 25. So, ang total niya is 5,025. So, input mo ang password mo ulit or transaction password mo. And click confirm. So, yun. After nun, lalabas doon, merong lalabas na receipt dyan. So lalabas dyan, makikita mo na successful na siya. So, i-check dun sa pinadalhan na real time yon, papasok po siya. Real time talaga siya. Wala pang segundo or kahit 2 seconds, ganyan. Wala pang 1 minuto, papasok na siya. Okay po. So, balik tayo sa eCash. eCash send. Balik tayo ulit doon. eCash to smart money naman po tayo. eCash to smart money. Ito, input mo lang dito yung sender. Ang sender na tinatawag is, syempre, kung sino yung nagpadala. If meron kang customer na lumapit sa'yo, for example, ang pangalan niya, Rhyme, Tudtud, yan. So, lalabas dyan yung pangalan kung register na. So, si Rhyme Tudtud, register na siya dito sa account ko, kaya lumalabas yung pangalan niya. Madali lang. Pero kung bago, first, dahil new dealer ka, pag in-input mo yung pangalan na, for example, is Juan de la Cruz, so, dahil hindi siya nakaregister sa system mo, lalabas, magpa-pop up itong window na to, yung maliit na window na to. So, input mo lang, Juan de la Cruz, fill upan mo lang itong window na to, sorry, Juan P. de la Cruz, ganyan lang po ang gagawin. Ang email address po, ilagay nyo ang mobile number, ang address, ang gender, ang country, tapos submit nyo lang po siya. Okay? So, let's try, no? Sige, try natin. Yan, ito na lang. Yan. So, mobile. Yan. So, address, lagay ko na lang Cebu City. So, gender, male, country, Philippine. So, submit. Confirm. Successfully registered na si Juan P. de la Cruz. Okay, so click done. So, ngayon, try natin kung lalabas. So, Juan P. de la Cruz. Okay. Yan. Yan. Okay, so I think kailangan pa natin siya i-refresh. Tapos balik tayo ulit. Okay. So, kailangan, every time na meron tayong ginagawang panibagong transaction, ina-advise ko na i-refresh mo siya palagi or i-log out mo. Kasi minsan, hindi siya nare-refresh sa system natin. Okay. Yan. So, anyways, balikan ko na lang yan. So, kasi kailangan ko pang i-log out yan para ma-refresh. So, next, eCash send. Okay. eCash to GPRS outlet. Ito naman, yung tinatawag na eCash from your account
papunta naman sa GPRS outlet. So, we have a lot of outlets dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong mga outlets or hub outlets. Meron din tayo sa Hong Kong, Singapore, UAE, Dubai, meron din tayong mga outlets doon. So, eto po, ginagamit natin yung eCash to GPRS outlet kung meron tayong papadala ng pera na meron pong malapit na outlet doon. Or, ginagamit din po natin to kung yung eCash na to gusto mong i-convert sa cash, kuhain mo na, pwede mong gamitin yung eCash to GPRS outlet. So, sender, ikaw yon, yung beneficiary, kung sino yung tatanggap, siya yung kukuha doon sa outlet yon. So, marireceive niya doon yung pera kung magkano yung pinadala. Okay. Next, eCash send to credit to bank naman. So, this credit to bank, ito ho, napakaganda na to kasi sobrang convenient to sa lahat ng mga busy na tao tulad ko na ayaw ko hong pumila ng bangko para mag-deposit sa haba po ng pilahan dito sa Pilipinas, talaga pong ikaw mismo, aayawan nyo po ang mag-deposit sa bangko. So, dito, using my eCash account, credit to bank, so, anytime, anywhere, hindi ko na kailangan umalis ng bahay, hindi ko na kailangan pumila, i-input ko lang yung account number, kung ano pong bangko, for example, Allied Bank, kung ano po yung ID type, ID number, at amount po na gusto nyo i-deposit dun sa bank account po na gusto nyo, and then yung password mo, then click submit. Ang maganda ho dito is, one-time payment siya, 160. Ang charge niya, any amount na po yon. Any bank na rin po yon. Okay? So, don't worry po sa lahat po ng transaction natin, every time po nagiging successful yan, meron pong lumalabas na meron pong nag-generate na receipt or acknowledgement receipt. So, don't worry kasi meron talaga siyang resibo para at least meron tayong proof of payment or proof of transaction. Okay, so far, tapos na tayo sa eCash send. So, let's try this eCash account. So, eCash payout. So, eCash payout, kanina, ang pinag-usapan natin, eCash to palabas. Okay, ngayon, from other remittance company or partners, papunta naman sa system mo. Okay? Ulitin ko ho. Sa ibang mga partners po natin na tie-ups, papunta po sa loob ng system mo ang pag-uusapan natin ngayon. So, una, smart money to your eCash account. So, kung magpadala po kayo using smart money, di ba, ang smart money or lahat naman po ng remittance center, meron pong binibigay na reference number or tracking number po na tinatawag. Input mo lang po yun dito, and then yung amount na pinadala, smart money number, and transaction password. Submit mo lang yon. In a few seconds, lalabas dito kung magkano yung pinadala. Okay, uy, naging 500 yung balance ko kanina, 0.52. So, may nagpadala sa akin ng 500 pesos. Ito, nagkaroon ako ng additional na eCash balance. Okay? So, from eCash to, from Smart Money to eCash, madali lang siya. Okay po? So, meron ulit siyang ma-generate na system receipt. Okay? eCash padala, iRemit, Transfast, New York Bay, ABS-CBN Remit, MoneyGram, parehas lang po yan. So, pag-click mo ng MoneyGram, input mo yung reference na binigay sa'yo kung sino man yung nagpadala, submit mo, fill after nyan, ang next na lalabas dito is yung fill up the name. Kung sino man yung mga nagpadala, ganyan, yung sender. Okay? Yes. So, yan. That's eCash payout. So, okay? Next, punta naman tayo sa bills payment. Yan. So, for bills payment, yan. Utilities, telecom, airlines, credit bank, credit cards, government, insurance, schools, and others, billers. So, utilities, click mo lang yan. So, eto. So, utilities natin sa Visayas, meron tayong tinatawag na VECO o Visayan Electric Company, Subic Enerzone, okay, Sky Cable,
Plus Cable, Planet Cable, My Destiny, Meralco, Maynilad Water, Manila Water Corporation, Mactan Enerzone, Davao Lights, Signal, at marami pa pong iba. Okay? For paying electricity, so click mo lang yan. For example, Meralco, click mo lang yung account number. So, saan ba makukuha yung account number at subscriber's name? Okay, meron akong ginawa dito na sample para makita natin kung saan ba makikita yon. So, makikita mo siya dito sa billers mo mismo. So, dapat meron kang copy ng billers. Yan. So, tingnan natin. Meron akong kopya dito ng bills. So, para malalaman mo kung ano yung, yan. So, kung ito yung biller for Meralco, di ba? Yan. Yan. Lakihan natin. Yan. Okay? So, ito, yung merong bilog na to for Meralco, andito yung tinatawag na account number. Okay. Yan. And then the name, okay, input mo, okay, yung amount. So, kung ano po yung nakalagay sa bills, yun din po yung ilalagay nyo doon sa web tool natin. Okay? Yan. And then, password. Take note, lahat po ng mga ng bills, ang bills payment po natin is 3 days posting. Hindi po pwedeng matanggap yung mga due na, past due na po, or malapit nang maputulan or putol na. Hindi po tumatanggap ang system po natin na yon. Bakit po? Para po kasi tayong bangko na hindi kasi 3 days posting nga siya, kaya hindi natin pwedeng malapit ng putulan. Ma-due. Okay po? So, hindi siya pwedeng tanggapin dito sa system natin for bills payment. For telecom, you can pay your bills, PLDT Smart, Sun Cellular, Globe Telecom, at marami pang iba. Okay, credit cards. Ano ba yung mga credit cards na kasama natin? BDO credit card, East West, China Trust, okay, Union Bank Visa cards. For government, SSS, Farmers and Fishermen, OFW, Self-Employed, and non-working spouse, pwede mong bayaran. Okay, mga insurance, schools, yan. For, eto USJR for Cebu, Manila, Miriam College, Lasal, okay. Others, ano yung mga others? Ito yung mga British Embassy, Easy Trip, IPAS Skyway, Manila Memorial, okay. So, halos lahat na ng mga billers na nito. Pero, hindi pa tayo kompleto kasi every time naman ang good news naman sa Unified is every time na nag-update po tayo. So, kung magkano po yung investment mo, wala ka na pong babayaran. Once you pay the total amount dito sa Unified Products and Services, so, makukuha mo is talagang sobra-sobra na siya. Okay po? So, take note po ulit, 3 days posting. Hindi po tayo tumatanggap ng past due or putol na ng mga billers. At the same time, to remind you po, every time nag-pay po tayo ng bills using our eCash account, meron po siyang system charge na tinatawag, which is 10 pesos po siya kada bills na binabayaran po natin. Okay? Next, online booking. So, click mo lang yung online booking. We have domestic, international. So, unahin ko muna yung domestic flights. Yan. So, ito, I'm sure maraming excited kung paano ba natin gagamitin yung WebTool account natin for domestic flights. So, for domestic flights, napakadali lang actually. So, ito, we have search or book domestic flights button. We have markup button. We have e-ticket logs button. So, before we start, sa domestic flights or sa ticketing, make sure na meron kang markup. Lalo na kung inenegosyo mo to. Okay? Yung markup, ito yung tinatawag na income mo or kita mo na ito. Ito na yung kikitain mo. Okay po. So, sa akin, 500, you can change it anytime. So, 300. So, mas prepare ko po ang 500 pesos. So, 500 pesos. So, yan. So, you can search na ng available flights. So, meron tayong round trip, one way.
round trip natin, let's try. So, for example, Cebu to Manila. So, kung kailan po, let's try June 24. Yan. Hanggang June 28. Yan. So, input mo kung ilan yung adults. So, for example, isa lang kung may child. So, wala akong kasama. Infant. Okay? Ang infant po, ang child po is same rate po as adult. Ang infant po, lalabas naman po yung price nun. So, you can check. So, for example, mag-add tayo 1 na infant. So, kung anong airlines, so all na lang. Kung anong class, all ko na lang din. So, kung merong senior citizen, you can click. Pero kung wala, yan. So, search, click search. So, input mo yung password. And then, click search. So, wait lang tayo. So, kung gano'ng kabilis yung internet natin, mas mabilis din yung system natin. So, kung medyo mabagal yung internet, medyo mahina rin ang response sa system. Okay, that's great. So, ang lumabas onward flight natin is, ang pinakauna is, yan, i-zoom ko lang, is AirAsia. Okay, AirAsia, okay, 8 in the morning, June 24, base fare is 599. Ang infant fare is mahal kaysa sa base fare, no? For adult is 840. So, dito, pag kinlik mo yung infant, lumalabas din yung price ng infant, tsaka dito sa adult. Okay po? So, kung ano yung mapili mo, ang good news po dito, kung ano yung unang lumabas, ito na po yung pinakamura. Ito na yung pinaka-affordable po na price. So, pag ito ang napili mo, dito po sa right side, lalabas po yung total fare. So, ang pasahero po is isang adult at isang infant. Okay? Yan. So, tax and fees is 1,851. Ang total amount po is 3,290. Okay? For one way pa lang yon. So, kung dito, return flight, i-choose mo to. Yan. So, ang pabalik naman po, ang return flight is 3,2. So, ito po yung pinaka summary ng flights mo. Ang good news dito, kasama na yung in-input mo na markup na 500 pesos dito po sa total amount. Okay? So, ang ibig sabihin, ang hihingin mo sa customer mo is 3,290. Pero ang kakaltasin dito sa eCash fund mo is 2,790 ang kakaltasin mo. Tama ba? I-compute nga natin. So, 3,290 minus 500 equals, so yun. So, 2,790 ang kakaltasin dito sa eCash mo. Okay? Hindi ko nabanggit, before we start, for you to able to book or para magamit mo yung system mo, kailangan po popondohan siya ng eCash. So, yung eCash fund, kailangan may pondo. Dapat sufficient yung pondo ng eCash mo dito sa ibubook mo. So, kung ito, 3,000, almost 6,000 plus siya. So, dapat meron kang 7,000 dito na pondo. Okay? Para pagka-book mo dito, pag-confirm mo, ikakaltas yan. Pag-click mo ng choose flight, ikakaltas yan dito. So, once we try na click choose flight, ang lalabas dito is sufficient fund to process this transaction. Okay? Kasi kulang po yung pondo ko. Okay? So, once na nabook mo na yan, for example, ako, nakabook na ako, so meron akong mga previews na booking. So, for example, ito. So, click mo lang yan. Ito po ang pinakamahalaga, yung PNR na tinatawag. So, kung kadalasan, sa system po natin, ang nakalagay po, walang lumalabas na PNR. Ang nakalagay dito is past, tsaka waiting to confirm. So, ang gawin mo lang, click ka lang ng click. Click ka lang ng click hanggang sa merong lumabas dyan na itinerary receipt. So, mag-generate din po yung system natin ng tinatawag na itinerary receipt. Yun po yung ibibigay natin sa client natin. Pwede mo yun i-print, okay, or pwede mo yan i-email sa kanila. So, para pong ganito. Meron po ako dito.
Yan. Yan. So, yan. Ito yung itinerary receipt. So, lagyan mo na lang siya ng logo ng Unified or kung ano man yung pangalan ng travel and tours mo and then ng logo ng airlines. Yan. So, ito na yung total amount. Nandito na po kasama yung tinatawag na markup. So, you can print, download, or email the itinerary receipt. Okay? Yan. So, basta pag wala pang lumabas dito ang PNR, wala pang to deliver, okay, click lang po kayo ng click. Or better, you can chat po the CSR to follow up kasi minsan, natatagalan po ang airlines po mismo na to confirm your bookings. Okay po? To help of our CSR, para po matulungan tayo, mas maganda po na i-chat po natin sila agad-agad. Especially kung nagmamadali po tayo. Okay po. So, next po, international flights. Same thing po sa domestic. Ganun din, we have search button, markup, e-ticket logs. So, for one way, itry po natin Manila to Thailand. Yan. So, kung kailan, let's say June 24, okay, one way lang. Yan. So, kung adult, so input mo ulit yung password mo. Yan. And then, click the search button. No flights available. So, no flights available daw. So, search again tayo. One way, ano na lang, Manila to Hong Kong na lang. Yan, Hong Kong. So, kung kailan, May 28. So, round trip na lang gawin natin. Para mas makita nyo rin po kung ano yung ano natin. Yan. So, password. Click search button. So, lalabas dito yung parehas din nung kanina sa domestic, pinakamura na airlines hanggang sa pinakamahal pababa. So, Manila, Hong Kong, Manila, Cebu Pacific yung carrier or airplane. So, click mo lang siya. So, single fare, 2,176. Okay, so base fare niya, 2,176, one adult. Tax and fees, so total amount is 6,692. So, very affordable. Round trip na po yan. Tama? So, that's on May. So, murang-mura na po yung ticket na to. 6,692. So, nakakuha tayo ng promo. Okay? So, ang good news din po sa system natin, kahit promo po, piso, 99 po, meron tayo nun. Nakukuha po natin yun. Okay. So, pag okay na yon, kung decided na, choose flight, ang next po na lalabas dito is, ito po yung itsura niya para makita nyo po. Yung fill up na po yung name, ito po, customer details or passenger details, your name. Okay, kung Mr., Miss, Mrs., okay, your first name, last name po, and then yung birthday po. Kung merong baggage, so choose lang po tayo ng baggage. Okay, contact details. Okay, and then submit na po yon. So, just to confirm. Okay? So, going back to the system, yan. Okay? Okay, next, online shop. Ang available pa lang po so far sa online shop po natin is yung tinatawag na e-insurance. Ang in-insurance po natin is online insurance. Kauna-unahan po sa Pilipinas na meron po tayong online insurance na po. Pwede ka magpa-insured online. Napakaganda po nung produkto po natin na to. Powered po by Balayan Insurance, the #1 insurance in the Philippines. So, click po natin yan. We have variety po for the policy. We have policy 1, 2, 3, 4. For policy 1, we offer 110,000. 75 pesos yung premium niya. In 1 year na po yan. Coverage na po yan ng 1 year. Okay? 100,000,
disablement, and accident death po yan, makakakuha tayo ng 100,000. Pag mamatay po, wag naman po sana, so burial assistance po na 10,000. Kaya po total po 110,000. Ang binayaran mo lang is only 75 pesos. Good for 1 year na po yan. Good news, ma'am, dahil dealer ka na po ng Unified Products and Services, pwede mo na rin siyang ibenta. Pwede mo siyang i-share sa mga kakilala mo or even strangers kasi it can help them. Kasi lalong-lalo na sa mga Pilipino ngayon, hindi pa tayo educate sa mga insurance, 'di ba? Sa abroad kasi lahat naka-insured, 'di ba? So dito, let's educate people na magkaroon po ng insurance, kahit personal insurance lang siya or accident insurance. Tulad po nito na produkto po natin dito sa Unified Products and Services. Okay? So, paano yan? So, input yung first name, middle initial, last name. Beneficiary po, ito po yung kung sino po, kung mawala man po kayo na maaga or maaksidente po kayo, sino po yung tatanggap? Okay? Beneficiary, middle initial, beneficiary, last name. Date of birth po ng insured. Okay? Kung sino po yung magpapa-insured, ito po, birthday po niya yon, occupation, email address. And click submit. Ang good news dito, 75 lang po yung kinaltas dito po sa system mo once na kumuha ka ng insurance. Pero pwede mo siyang ibenta ng hanggang 250 pesos. So, ibig sabihin, or sa madaling salita, kumita ka ng 175 pesos na maliwanag. Tama po ba? Okay. So, 75 pesos lang ang kuha mo dito sa system, pero pwede mo siyang ibenta hanggang 250. Okay? Pero pag pumunta ka sa Malayan Insurance, they're selling this policy worth 254. Kaya ang ina-advise ko hanggang 250, at least mas mura tayo ng 4 pesos sa direct sa Malayan Insurance. Tama po. So, meron din tayong policy 2, mas mura siya, 55 pesos. Burial assistant niya 6,000 pesos. Ang accident death, disablement is 60,000 naman siya. Parehas lang yan. So, mas mura. 45 pesos, 44,000 naman yung babalik sa'yo. Okay? 100,000 naman, 10,000, within 6 months naman to, 50 pesos. Tama. So, better, dito ka na lang sa policy 1. Tama. Yes. Okay? So, I hope meron tayong natutunan dito sa technical web orientation natin, no? So, kung meron tayong mga tanong, so better to direct to our direct upline or kung sino man yung pwedeng makatulong po sa atin. Okay? So, next po, ito pong reports. So, yung reports natin, you can see all the transaction na ginawa mo since na nagsimula ka sa Unified Products and Services. So, lahat yan makikita mo. So, actually, I started 2011 eh. So, let's try ha kung ano. So, for example, yan. Yan, mula 2014 na lang muna. Okay, taas na masyado ng mahaba. So, search. Yan. So, 2014 hanggang 2014 yan. Makikita mo lahat ng transactions ko. Yan. So, lahat ng transaction mo, makikita mo, kung ipapagamit mo to, kung meron magbabantay sa system mo, at least hindi ka niya maluloko kasi lahat merong report. Okay? Next, loading naman tayo. Sa loading, okay, kung mapapansin nyo po, ang eCash po, ang loading nakahiwalay po sa eCash. Okay, so ito po yung loading natin. So, we have e-loading, we have regular load, special load. Regular load, ito po yung mga 10, 20, 30, 40, 50. So, you can load. Dito, makikita mo yung mga indicator po natin for Smart, Globe, Sun, kung online ba sila, kung delayed yan, nakalagay delayed. Kung offline po yung nakalagay. So, input po the number, 0917519482, the amount, 50 pesos, transaction password, so input mo yan. So, then, click submit. Okay? So, every time naglo-load ka, makikita mo dito yung mga transactions mo.
kung ano yung status, tracking number, and reference number. Okay? So, next, special load. Ito naman yung mga tinatawag na Only, all text, ganyan, gaan text. Okay? Ito yung mga promo. Meron kasing sa telecom company kasi dito sa Pilipinas, ganyan, may mga promo sila. So, you can load then. Okay po. So, click mo lang yan. So, kunyari, ito, ano ba yan? Yan. So, go only 20. So, click mo lang yan. Input mo lang yung number, nalaloadan, password mo, and submit agad. So, ganun lang po siya kadali for loading. Pindot-pindot lang. So, kung Singapore load, pwede mo rin siyang loadan. Titry natin. So, ang pangalan ng mga telco nila is Singtel, StarHub, and M1. Yan. Game cards, prepaid cards, pwede mo rin silang loadan. So, okay? Ngayon, gusto ko ituro sa inyo kung paano natin popondohan. Ngayon, alam mo na kung paano gamitin yung web tool. So, paano ko ba popondohan yung eCash ko? Yung eCash fund ko. Okay, una, pwede ka magpa-reload ng eCash sa mga GPRS or Unified Outlets sa buong Pilipinas, pati sa abroad. Pwede kang pumunta doon, ibigay mo lang tong reg code mo, kaya importante na alam mo kung ano yung reg code mo, kasi dito po, ito po ang gagamitin para loadan ka. Okay? Sunod, kung wala naman pong outlet na malapit sa inyo, pwede po kayong mag-bank deposit. So, we will give you the details po ng banks, ng Unified Products and Services. Okay? Ito, mayroon akong copy. Yan. So, company bank accounts po is Global Pinoy Remittance and Services, UCPB, BPI, Metro Bank, Global Pinoy Security Bank, PNB, Allied, China Bank, Land Bank, Union Bank. Okay, yan yung mga bangko po natin sa GPRS. Okay? I-off ko muna to. Yan. So, how to reload fund through bank deposit? So, kailangan once na nag-deposit ka na dito sa mga bangko po ng GPRS, Global Pinoy, or Unified Products and Services, dapat yung deposit slip, itabi nyo po yon. For example, for BDO, kailangan po kasi yung tinatawag na reference number. Yan. Yan. Dahil yan po yung i-input po ninyo. So, dito, click mo yung fund request. Once na nag-deposit ka sa bangko para magkaroon ng eCash fund, so, input mo yung number mo, eCash ba yan? Or sa load wallet mo gusto idiretso na? So, kung eCash lang muna. So, kung online deposit ka or bank deposit, for example, bank deposit, so kung BDO, branch name, kunyari, Ayala, Cebu, kung ang amount is 50,000, reference number, so dun mo yun makikita sa resibo na galing sa bangko. So, sa BDO, ito yung itsura niya, reference number. Ang amount, 20,000 na nakalagay dito sa sample. So, ang time at ang date. Kung BPI naman, yan, reference, time, amount, and yung date. So, depende yan sa bangko. Iba-iba kasi kung ano yung reference number nila. So, better, once na nag-deposit ka, itanong mo na agad sa teller. Pabilugan mo na sa kanya, ma'am, saan yung reference number? Anong date and time? Para alam mo na agad. So, input mo yung date, yung time, and then, pag kumpleto na to lahat, fill up mo na yung password mo ulit. So, submit the transaction na. Okay? In a few minutes, papasok yan dito automatic sa eCash fund mo. Okay po? Kung just in case na medyo matagal, kailangan mo na, you can follow up naman po anytime 24/7 sa mga customer service po natin. Okay? Using Yahoo Messenger. Okay po? Next, okay, my account, location. So, itong my account, you can change password anytime. So, ako ay required po sa mga dealers po namin na dapat every month mag-change password po tayo. To be safe po, lalo na kung malaki po yung pinopondo natin. Or kahit hindi po malaki, just to be safe, kailangan mag-change password po tayo every month. Okay? For changing password, i-input nyo lang po ito. Kung login ba yung i-change mo. Current password, kung ano yung lumang password mo, yung bago na gusto mong gamitin.
Tsaka confirm mo lang yung bagong password mo and then submit. Kung transaction naman, ganun din. Current, new, confirm the password. Okay po? Then next, for location, yan, you can see all the partners ng Unified or GPRS sa buong Pilipinas. Lahat yan makikita mo, location. Yan, complete address din. Last, yung network button, kung dito sa networking, dahil ang company po na is network and multi-level marketing, optional po ito. So, makikita mo yung tao mo or yung grupo mo. Yan. So, makikita po mo yung tinatawag na yan. Makikita mo yung income, pangalan, yung Visa card, dyan mo yun makikita. Kung ano na yung structure, tinatawag dito. So, direct referral, indirect, my points, network income, home. Okay po? Yan. So, yun. Ano pa ba? So far, okay na, no? So, sana natulungan ko kayo kahit papano kung paano mag-navigate po ng system natin. Okay? So, we can go back sa announcement. Okay? Yan. So, nagka 500 pesos pala ako, no? Ha? May nagpadala sa akin. So, anytime, real time, pwede talaga magpadala. Yun yung pinaka-power po ng system natin. Anong oras na po ngayon? Pero tingnan nyo, napadalan po ako ng 500 pesos agad-agad. Real time po siya. So, yun po yung kinaganda kapag meron ka pong e-cash account. Kasi kahit anong oras, 24 oras po tayo meron sa isang araw. Anytime, busy ka or lahat po magagamit mo yung system mo. Ang maganda pa dito, walang ligtas kasi lahat merong kitaan. Kikita't kikita ka ho kayo. Basta alam nyo gamitin yung system. Okay? So, I hope marami po kayo natutunan po sa akin dito po sa technical web orientation ko po. And then, maraming salamat po. Ang mas maganda po natin gawin is magparami pa po tayo, share the good news. Channel of blessing po itong Unified Products and Services. So, maraming salamat po and to God be the glory. Bye-bye!